Hinating ang biyenan ko ang hapagkainan sa dalawa. Ako ay kumain ng tira-tirahan habang ang asawa ko ay kumain ng salu-salo. Tahimik akong umuwi sa bahay ng aking ama. Nagwala ang biyenan ko at tinapon ang natirang sabaw sa aking mukha. Sinabihan pa akong ang mga taong tulad ko na mula sa probinsya ay masaya na sa ganitong pagkain. Hindi niya alam na ang buong handaang nakakahalaga ng halos 3,000 pesos, kasama na ang utang na ang 30 milyong piso na nagligtas sa kanyang pamilya mula sa kahirapan, ay nagmula sa bulsa ngang manugang na palagi niyang hinahamak. Nakaupo ako ng tahimik sa maliit na sala, nakatingin sa mahinang sinak ng araw na dumadampi sa bintana. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay parang malayo, nagbabalitang pagdating ang Pasko. Sa aking puso ngayon ay isang gusot na damdamin puno ng pananabik ngunit may kasamang di maliwanag na pangamba. Ako si Maria Santos, ang buktong na anak ni Mang Daniel Santos, ang taong kilalang buong industriyang alahas bilang ang haring mamahaling bato. Ngunit bukod sa aking ama at sa ilang pinakakatiwalaang tao, walang nakakaalam ng tunay na pagkatao ko. Kahit si Daniel Cruz, ang asawa ko sa nakalipas na 2 taon. Pinili kong mabuhay ng tahimik bilang isang simpleng freelance designer na may katamtamang kita. Nais ko kasing mahanap ang tunay na pagmamahal malinis at walang bahid ng material na interes. Si Daniel ay lumitaw ng ang kanyang kumpanya sa transportasyon ay papababa na, nakatayo sa gilid ng bangkarota. Mahal ko siya dahil sa kanyang lakas ng loob, sa paraang inaalalayan niya ako kahit walang pera sa bulsa niya. Naisip ko, basta at magmamahalan kami, kakayanin namin ang lahat. Ngayong umaga, dumaan muna ako sa pangunahing tindahan ng aking ama sa Makati. Tumingin siya sa akin, mga mata puno nga, pagmamahal ngunit hindi nakakatago nga, kalungkutan nang makita ang kanyang anak na nagdaramit ng simple, nakasakay pa sa lumang motor. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang pulang velvet na kahon. Sa loob ay isang platinum na kwintas na may nakasabit na D-grade, na brilyante malinis at kumikinang tulad enihe hamog sa umaga. Ito ang regalo enihe aking ama para ibigay ko sa biyenan ko, si Hinang Lucia Bautista, sa aking unang Pasko bilang manugang sa kanilang bahay sa Quezon City. Alam ko ang halaga nito sapat na para bumili ng isang katamtamang condominium unit sa Maynila. Ngunit hindi ko kayang dalhin ang velvet na kahon na iyon sa bahayng biyenan ko. Maingat kong hinubad ang kwintas at binaloti ito sa manipis na tissue paper. Pagkatapos ay maingat na inilagay sa isang simpleng karton na kahon ang guri na ginagamit para sa mga handmade na pasalubong. Sinabi ko sa sarili ko na ang katapatan ng puso ang mahalaga, hindi ang balot. Hindi ko nais na mabigla o maginala si Ginang Lucia tungkol sa pinansyal na kakayahan ng isang babaeng tulad ko na nagpapakunwaring mahirap. Pumasok si Daniel sa kwarto, mukha niyang pagod at alanganin-galanganin. Nakita niya akong may hawak na karton na kahon at nagtatanong malang sigla, anong regalo yan para kay mama? Ngumiti ako at itinaho ang kwintas sa aking bag. Mga handmade na dekorasyon lang para ay display sa sala nila. Tumango si Daniel, hindi na nagtatanong pa. Abala na siya sa mga utang na nagiging bundok at sa mga truck na nakatambay sa garahe dahil sa kakulangan ng puhunan. Nakita ko ang kanyang payat na likod at naninikip ang aking puso. Hindi niya alam na ngayong umaga, tahimik akong tumawag sa asistan ng aking ama at ginamit ang aking personal na kredito at mga ari-arian para maggarantiya ng 30 milyong piso na pautang para sa kanyang kumpanya. Iyon ang parang magliligtas sa kanyang karera. Nais kong bigyan siya ng malaking sorpresa. Tinanggap kami ng bahay ng pamilya Cruz sa Quezon City sa isang hapon ng Biyernes bago ang Pasko. Sa loob ng bahay ay may amoy ng insenso mula sa altar ng mga ninuno na nagbibigay ng kaunting init. Ngunit nawala agad ang init na iyon nang bumaba si Ginang Lucia Bautista mula sa itaas na palapag. Suot niya ang isang itim na makulay na damit, may kumakinang na pearl necklace sa lig. Ang kanyang matang matalas ay tumalon sa amin mula ulo hanggang paa, tumigil sa aming simpleng manggabag. Hindi siya nagtatanong kung napagod kami sa biyahe. Ang unang sinabi niya kay Daniel ay tungkol sa negosyo sa Maynila. Nang magulat si Daniel ng ilang saglit,
lantarang nahihirapan ang mukha niya, huminga ng malalim ang piyanan ko at lumingon sa akin ang tinig ay masim at matalas. Ngayong taon ay maraming problema ang pamilya, Cruz, sabi niya. Ang pagiging malas ni Daniel sa negosyo ay dahil sa kapalaran niya. Kung nakapag-asawa lang siyang babaeng may kapalaran na pampaunlad sa kanyang buhay, iba na sana. Yumukot ako at pinagsisikap na lunukin ang pait sa aking dibdib. Susubukan ko pong tulungan si Daniel na ayusin ang lahat. Tumawa ng pait si Ginang Lucia. Anong may tutulong ng isang simpleng designer? Mas malamang pang makapagpabigo pa. Ang unang hapunan sa bahay ng asawa ay nasa kapaligiran ng higpit na puno ng samangang lub. Patuloy na binanggit ni Ginang Lucia ang maanak ng kanyang makaibigan mga dalaga na may pinaaralan sa ibang bansa, mga nagtatrabaho bilang manager sa malalaking korporasyon. Pinilit niyang bigyan ng diin ang bawat salita, parang gustong pasukin ang aking kahirapan. Si Daniel ay tahimik lang na kumain. Paminsan-minsang naglalayo ng isang piraso ng karne para sa akin, ngunit hindi rin naglakas loob na ipagtanggol ako laban sa mga mapanuring salita ng kanyang ina. Nang gabi na, habang nakahiga sa kwarto ni Daniel, tumingin ako sa bintana at nakita ang ulan. Ang ginawang Quezon City ay kakaiba, hindi lang tumatawid sa balat kundi pumapasok pa sa kaibuturan ng kaluluwa. Naalala ko ang mainit na bahay ng aming pamilya sa Tagaytay kung saan sa bawat Pasko, binibigyan ako ang aking mga pinakamainam na bagay. Doon, ako ay isang prinsesa. Dito, ako ay isang estranyo, isang manugang na hinahamak. Sa sumunod na umaga, sinimulan ni Ginang Lucia na ipahiwatik ang mabibigat na gawain sa amin. Ibinigay niya sa akin ang pinakamahirap, ang punasin ng kamay ang buong hagdan ng 5 palapag at ang magugas ng lumang bronze na sinanging masasakyang pansambahan sa malamig na panahon. Habang umupong komportable sa sopa, hawak ang mainit na tsa, paminsan-minsay lumapit para magsuri at pintasan ako. Nandito pa ang alikabok, hindi pa kumikislap doon. Hindi ako nagreklamo, nagpatuloy lang akong magtrabaho. Umaasa na makikilala ng biyenan ko ang aking kasipagan, ngunit ang pinakamataas na antas ng pagamak ay nang imbitahan ni Ginang Lucia ang mga kapitbahay. Ipinakilala niya ako sa kanila ng may tinig na punong pagmamahal sa sarili. Ito ang asawa ni Daniel. Galing siya sa probinsya, hindi pa bihasa sa buhay sa lungsod. Sana matulungan ninyo siya. Nakatayo ako sa kusina. Ang mga kamay ko ay namumula sa malamig na tubig at kemikal na panlinis, naninikip ang aking puso. Nais kong sumigaw, hindi ako mahirap. Mabibili ko ang buong kalsada na ito kung gusto ko, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Pinili ko ang landas na ito. Kailangan kong manatiling matibay para makita kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Daniel sa akin. Sinabi ko sa aking sarili, basta't mahal pa niya ako. Basta't nakatayo siya sa aking tabi, kakayanin ko ang kahihiyang ito. Ngunit tila nagbabago na rin si Daniel. Nabubuhay sa ilalim ng pressure ng ina at ng utang, naging mainit ulo at malayo siya. Sa tuwing gusto kong makipag-usap, itinataboy niya ako, sinasabihan na huwag siyang gawing mas abala pa. Ang ginaw ng panahon ay tila nagpalamig na rin sa huling natitira sa damdamin niya para sa akin. Nadama ko na nag-iisa sa loob ng bahay na tinatawag kong tahanan ng asawa ko, nag-iisa sa loob ng kasal na buong pusong pinagyaman ko. Dahil sa tensyon sa loob ng bahay at sa sobrang pagod ni Daniel sa problema sa utang, nagpasya akong gumawa ng isang espesyal na bagay para mapalakas ang loob ng buong pamilya. Alam ko na ang pamilya Cruz ay nagbibigay halaga sa karangalan, lalo na sa harap ng mga kamag-anak dito sa Quezon City. Kung makakaroon ng isang maringal na handaan ng Pasko, tiyak na maliligaya ang biyenan ko at magkakaroon si Daniel ng kumpiyansa para harapin ang mga partner niya sa bagong taon. Ginamit ko ang itim na personal na credit card na lihim na ibinigay sa akin ng aking ama para lang gamitin sa tunay na pangangailangan. Nakipag-ugnayan ako sa manager ng Grand Soleil Hotel, ang pinaka-eksklusibong hotel sa Maynila, kilala sa mga eksklusibong selebrasyon ng mataas na antas ng lipunan. Humingi ako ng pribadong banquet room na pinakamarangya, na may menung nga pinakapinong pakain, may na lobster, abalone,
Wagyu beef, at ang mapinakakilalang wine sa buong mundo. Nang marinig ng hotel manager ang aking kahilingan, nagpakita muna siya ng pag-aalinlangan dahil sa aking simpleng damit. Ngunit nang isweep ko ang aking itim na card para sa 80,000 reservation deposit at pirmahan ang confirmation ng kabuang gastos na halos na 300,000 para sa handang Pasko, nagbago ang kanyang salobin ng tuluyan. Yumukot siya at nangako na personal niyang masusubaybayan ang lahat ng paghahanda para masiguro ang perpektong handaan. Binalaan ko sila na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng nagpatayo ngang handaan, sabihin lang na ito ay isang sorpresang regalo para sa Pamilya Cruz. Pagbabalik sa bahay, mahinahon akong nagsalita kay Ginang Lucia at kay Daniel. May kaibigan po akong nagtatrabaho sa hotel para sa Pasko. May inaalok siyang espesyal na package dinner sa Grand Soleil bilang pasasalamat sa mga kliyente. Nais ko pong imbitahan ang buong pamilya at mga kamag-anak. Nang marinig ni Ginang Lucia ang pangalang ng hotel, nagliwanag ang kanyang mga mata. Alam niya na iyon ay para lang sa mayayaman. Matagal na niyang pinapangarap na makapasok doon ng isang beses para ipagmalaki sa kanyang makaibigan, ngunit wala pa siyang pagkakataon. Hindi naman napigilan ni Ginang Lucia ang mapanuring salita. Siguradong mumunting sulok na kwarto lang ang mapagkakasya sa atin doon, ngunit may kaysa wala. Pagkatapos, tinawagan niya agad ang lahat ng kamag-anakan upang ipagmalaki na ngayong taon ay malaki ang ginagawa ng aming pamilya. Nagpahandaan kami sa Grand Soleil para ipagdiwang ang tagumpay ni Daniel sa Maynila. Walang konsyensyang naksinungaling siya. Ginawa niyang tagumpay ng anak niya ang kabutihang loob ng aking puso. Tumayo lang ako sa tabi niya, tahimik na ngumingiti, hindi nangawe. Sa loob ng 2 araw, abala si Ginang Lucia sa pagbili ng bagong damit. Dinala niya si Daniel para mamili ng branded na suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Para sa akin, sinabi lang niya na magsuot kang kahit anong presentable, miyembro ka lang ng pamilya, walang mag-abala sa iyo. Tiningnan ko ang aking madamit at pinili ang isang simpleng itim na belo, eleganteng hiwa, isang eksklusibong disenyong isang matalik na kaibigan sa industriyang fashion. Hindi na ako kailangang magsuot na maraming alahas, may taglay na akong kumpiyansa ng isang taong hawak ang tunay na kapangyarihan. Bago matulog na ng isang gabi, lihim na pumunta sa banyo at tinawagan ang asistan ng aming pamilya. Kinumpirma ko ang 30 milyon na garantiya para sa kumpanya ni Daniel. Sinabi nga asistan na naaprubahan ng bangko ang loan at naipadala na ang confirmation letter. Ang aktual na pagpapalabas ng pondo ay may lilipat sa account ng kumpanya sa unang araw ng trabaho pagkatapos ng pista opisyal ng Pasko. Huminga ako ng malalim. Nadama ko na natupad ko ang tungkulin ng isang asawa. Dumating na ang araw ng handaan. Nagtipon ang buong Pamilya Cruz sa 2 sasakyan papunta sa Grand Soleil. Pagpasok sa gintong lobby ng hotel, agad na inilabas ni Ginang Lucia ang kanyang telepono at nakukuhanan ng litrato ng walang tigil. Lumakat siya nang may kahampas, mukha niyang mayabang na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Ang mga kamag-anak ni Daniel, halos 30 tao, nagulat lahat sa kayamanan ng lugar. Si Daniel ay naksuot ng bagong suit, mukhang napaka-elegante, ngunit hindi nakakatagong balisa ang mga mata. Naglakad siya sa tabi ng kanyang ina. Ako naman ay tahimik na lumakat sa likod na may mga bag na pinagdadala dahil pinilit ako ni Ginang Lucia. Ang mga kamag-anak na dumaan sa akin ay wala ni isang bumati. Tinrato nila ako na parang isang katulong na sumasamang maglingkod sa pamilya. Nang dumating kami sa pintuan ng VIP banquet room, ang manager at isang hanay ng empleyado ay nakatayo na at yumuyukod. Nahanap ang manager ng mukha ko sa likod na may intensyon na lapitan, ngunit bahagya akong umiling at naunawaan niya. Lumingon siya at inakay si Ginang Lucia sa pinakamalaking kwarto, may tanawin ng maliwalas na garden, kumikislap ang chandelier ng kristal, naka-decorated ang hapag ng mga imported na sariwang bulaklak at nagniningning na silverware. Pakaupo ni Ginang Lucia sa upuan ng pangunahing bisita, nagsimula agad siya ng talumpati sa harap ng lahat ng kamag-anak.
Ito ang bunga ng pagsisikap ni Daniel sa Maynila. Minamahal niya ang kanyang ina at kamag-anak, kaya naman nagastos siyang malaki para dito. Hindi rin niya nakalimutang banggitin ako ng may tinik na mapanuri. Nakatulong din si Maria sa pag-reserve dahil may kilala siya sa mga staff dito dahil sa hitsura niya, hindi niya maisip ang mga ganitong lugar kung wala sa tulong ng iba. Natawa ang mga tao. Ang mga matang tumingin sa akin ay puno ng pangungutya. Si Ate Rosa, kapatid ni Ginang Lucia, isang babae ring hambok, sumali agad. Talagang mapalat si Ginang Lucia, ang kanyang anak ay mahusay at mapagmahal sa pamilya, habang ang ganitong uri nga, asawa na si Maria, ay walang mapagsilbihang anuman. Umupo ako ng tahimik sa isang sulok. Ramdam ko ang bawat salita na parang kutsilyo sa dibdib. Lumingon ako kay Daniel, umaasang magsasalita siya para itama ang nga sinasabi, ngunit abala siya sa pag-abot ngang alak sa mga tito at tiyahin. Mukhang masaya sa mga papuring natatanggap. Patuloy na nakmayabang si Ginang Lucia. Sa buong handaan binanggit na bibilhin daw ni Daniel ang bagong sasakyan, mapapalawak ang kumpanya sa ibang bansa. Nagsalita siya na parang ang pamilya nila ay nakaupo sa bundok ng ginto, habang ang katotohanan ay ang kanilang bahay ay nakahipotekate na rin sa bangko para lang mapuhunan ang kumpanya ni Daniel. Nagsimulang ihatid ang pagkain. Nga malaking lobster, nga mangkok nga abalone soup na mabangong maingat na inilalagay nga waiter sa harap nga mga panauhin. Maingay na ang tunog nga kubyertos, mga ngumingiti at naktatawagan sa isa't isa. Nagkakainumin si Ginang Lucia. Inilalagay ang mga pinakamainam sa plato nga banauhin, ngunit wala siyang tinukoy na mabuti para sa akin. Nang isang waiter ang naglapit, nang plato ng balone sa harap ko, mabilis na itinabi ito ni Ginang Lucia. Ilagay mo sa Tita Rosa yan. Si Maria ay hindi sanay sa ganitong pagkain, baka masama ang tiyan niya. Naramdaman ko ang nanghihipit sa aking dibdib, ang kahihiyang bumubulas sa loob ko. Ako ang nagbayad ng lahat ng ito. Ako ang nagligtas sa kumpanya ng anak niya mula sa bangkarota, at ngayon, tinatrato nila ako tulad ng isang palaboy sa aking sariling handaan. Sa gitna ng masayang handaan, biglang tumayo si Ginang Lucia at tinawag ang manager. Sinabi niya ng may arogansya, gusto kong hatiin ang kwartong ito para malinaw ang lugar ng bawat isa. Humingi siyang isang malaking divider, hatiin ang kwarto sa dalawang bahagi. Ang malawak na bahagi na may tanawin ay para sa kanya at sa mga kamag-anak. Ang makipot na bahagi sa likod ng divider para sa mga driver, katulong, at para sa akin, napalayo sa sarili ko sa gulat. Wala ni isang kamag-anak na nagprotest. Tumango pa nga sila na makatuwiran ang sinabi ni Ginang Lucia para mapanatili ang antas ng pangunahing hapag. Si Daniel ay nakatayo doon, nangyayaring masaksihan na itulak ng kanyang ina ang asawa sa pwesto ng makatulong, at wala siyang ni isang reaksyon. Bahagya lang siyang yumukod para maiwasan ang aking tingin, at muling nagbuhos ng alak para sa isang mayamang tiyuhin. Ang kanyang katahimikan ngayon ay mas nakakatakot pa sa lahat ng pag-alipusta ni Ginang Lucia. Pinapatunayan nito na sa kaibuturan ng kanyang puso, sumasang-ayon rin siya sa ina. Naniniwala rin siya na hindi ako karapat-dapat na makisama sa marangal na angkan nila. Naulinigan ako ng mga waiter, mga profesional na tao na naunawaan ang kawalang katarungan at kahihiyan sa kahilingan ni Ginang Lucia. Lumapit sa akin ang manager para itanong ang aking opinyon. Nakita ko sa mga mata ni Ginang Lucia ang kasiyahan at paghamak. Nais niyang durugin ang aking huling dangal. Bahagya akong ngumiti, isang mapait na ngiti, at senyas sa manager na gawin na ang hinihingi ng biyenan ko. Ang kahoy na divider ay itinayo ng matibay sa gitna ng banquet room ng isang mamahaling hotel. Hindi lang ito nahahati ng espasyo, nahahati rin ito ng dignidad, ng respeto bilang tao. Tahimik akong tumayo, kinuha ang aking bag, at lumakad sa likod ng divider. Sa kabilang panig ng kahoy, tuloy-tuloy ang matawanan at ingay, parang mabalding ang malamig na tubig na tinapon sa aking mukha. Sa lugar ng pangalawang hapag, dalang driver na mga tiyuhin at isang matandang babae lamang, si Ate Norma, ang matagal na katulong ng pamilya Cruz ang naroon. Tumingin sila sa akin ng may habag at pakikiramay.
Hinila ni Ate Norma ang upuan para sa akin, bahagyang humingal at nagsabi, "Ganyan talaga si Ginang Lucia. Huwag kang malungkot ng husto." Tumango ako at nagpasalamat sa kanya, pagkatapos ay umupo at tumingin sa menu para sa aming bahagi. Kung ang pangunahing hapag ay may lobster at abalone, ang menu sa aming bahagi ay simpleng mga gulay, isang mangkok ng malamig na sabaw na may nagsisimulang mamuo ang mantika sa ibabaw, at isang platoeng nilagang manok, karamihan ay lig, pakpak, at magabuto na halos walang karne. Ang pagkakaibang ito ay masyadong malupit. Hindi na ito isang paghahatingan, tas ito ay isang lantarang pagpapalait. Naupo akong tahimik, hindi kumukuhang pagkain. Ang puso ko ay parang pinigang ang isang dinakikitang kamay. Sa kabilang panig ng divider, narinig ko si Ate Rosa. Siguradong masaya si Maria ngayon sa probinsya. Hindi siya nakakain ng ganito. Siguradong hindi pa siya nakaangat ng ulo. Natawa ng malakas ang lahat. Naramdaman ko ang pandidiri sa tinatawag nilang pamilya. Tumingin ako sa bintana at nakita ang ulan sa labas. Bahagya kong hinawakan ang karton na kahon sa loob ng aking bag, ang regalo na aking nilalayon na ibigay sa biyenan ko. Alam ko na ngayon na hindi na ibibigay ang regalong ito. Ang aking pasensya ay nakarating na sa huling hangganan. Sa gitna ng katahimikan, dumating si Ate Rosa. Itinulak niya ang divider papunta sa aming panig ng may mukha na puno ng pagmamataas. Sa kamay niya ay isang basong pulang wine, ang wine na maingat kong pinili para sa mga bisita. Tumingin siya sa aming hapag. Pagkatapos ay huminto sa akin ng may nakangising mapanuri. Pumunta ako dito para tingnan kung sapat ang makain ng mataong katulad ninyo. Ang pamilya Cruz ay palaging bukas pala't hindi namin hahayaang magutom ang sinuman. Lumingon siya sa akin, ang tinig ay maasim. Pero ikaw, Maria, siguradong masaya ka ng husto. Sa probinsya ninyo, hindi ka makapasok sa isang ganito ring hotel, kaya kumain ka lang, huwag kang mahiya. Silang lahat kay Ate Norma at sa mga driver ay bumaba ang tingin. Walang nagsalita. Tumingin ako kay Ate Rosa, ang babaeng laging nagmamalaki sa pinahangkang pamilya, ngunit sa katotohanan ay nabubuhay sa abuluyan ng kapatid. Tinanong ko siya, "Kumusta naman ang lobster, ate? Nakakaalif ba ang lasa para sa inyo?" Nakpakita na pahamak si Ate Rosa, "Pwede na, ngunit si Daniel ay makakabiling mas mahal pa kaysa rito. Ang galing niya, hindi katulad ng mataong umaasa lang sa iba tulad mo." Nagdagdag pa siya na dapat maging maalam ako sa aking lugar, nandito ka na sa tamang upuan, huwag kang mangarap na tumawid sa kabilang panig at pahiyain ang angkan. Narinig ng mga tao sa pangunahing hapag ang sinabi ni Ate Rosa at nanahimik, pagkatapos ay may mga kumakain ng pabulong. Si Ginang Lucia ay sumiga mula sa kabilang panig. "Tama si Rosa, ang aming pamilya ay may disiplina, bawat isa sa tamang lugar nila. Si Maria naman ay maamo, siguradong naiintindihan niya." Naramdaman ko ang dibdib ko na halos pumutok sa kanilang kahambugan. Lumalapit pa si Ate Rosa sa akin, may malakas na pabango na umaalingaw-ngaw sa ilong ko. Yumuko siya at nagsabing ang basa ngunit sapat para marinig ang lahat sa aming mesa, "Sa hitsura mo, hindi ka angkop kay Daniel." Pagkatapos ng handaan, magalis ka na para hindi siya mahirapan sa harap ng mga kaibigan at partner niya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata at tinanong ko, "Alam mo ba kung sino ang nagbayad para sa handaang ito?" Tumawa ng malakas si Ate Rosa, "Nangangarap ka na naman, sasabihin mo ba na ikaw? Saan ka kukuha ng 1,300,000? Siguradong pera ni Daniel ang ginamit mo para mag-reserve." Ang kahangalan at kapalmuran ni Ate Rosa ay tunay na nakakatawa. Hindi niya alam na ang kumpanya ni Daniel ay puno ng utang, at kung hindi sa aking garantiya, pati ang bahay na tinutuluyan niya ay maaari na ring sinakop ng bangko. Nagpatuloy lang akong ngumiti, isang mapanlikhang ngiti na nagpabago na kulay ng mukha ni Ate Rosa. Ngunit hindi doon huminto. Hawak ang baso ng wine, sinadya niyang itaop ito sa aking itim na belo. "Ay, naaksidente naman." Pero ngumiti siya, "Ang murang belo yan ay malilinis naman sa paglalaba. O baka sabihin kay Daniel na bumili na lang siya nga bago, hindi naman mahirap ang pamilya nila."
Iniabot ni Ate Norma ang tela para punasan ako, ngunit pinigilan ko siya. Ang mansa na ito ay wala sa nabibili kumpara sa dumingang kaluluwang babaeng nakatayo sa aking harapan. Lumakad pabalik si Ate Rosa, nagiwan ng panghuling salita. Ang manatulad probinsya ay pwedeng murahin sa mukha ngunit hindi pa rin may taboy, hindi alam ang hiya. Lumakad siya pabalik sa ingay ngang pangunahing hapag. Tumingin ako kay Daniel. Siguradong narinig niya ang lahat ngunit tahimik pa rin siya. Mas gusto pa niyang hayaang siraan ng tiyahin ang kanyang asawa kaysa mawalan ng pabor sa mayamang kahit pekeng mayaman na Ate Rosa niya. Halos naubusan na akong pasensya. Bawat pang-abuso ni Ate Rosa, bawat tawa ni Ginang Lucia, at ang duwak na katahimikan ni Daniel, lahat ay itinala ko sa aking puso. Noon ko napagtanto, ang pagmamahal ay hindi kasama ang pagpapababa ng sarili at pahintulutan ang iba na yumurak sa iyong dangal. Noon ko nakita ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at ng katatagan. Tumayo ako at inaayos ang belo ko na may mansa ng wine. Wala na akong naramdamang sakit, sa halip ay isang kakaibang kapayapaan. Alam ko na ang dapat kong gawin para tapusin ang palabas na ito. Nasa pinakamasayang bahagi pa ang handaan nang bigla na lang tumayo si Ginang Lucia at humingi ng baso ng sabaw na kinuha mula sa pangalawang hapag. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa lahat ng tao. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa kwarto na ngayon ay tahimik. Si Maria doon sa probinsya niya, ito lang siguro ang pangarap nilang makain sa Pasko, di ba? At pagkatapos isang galaw na hindi ko kailanman maisip sa ganitong eleganteng lugar, kinuha ni Ginang Lucia ang mangkok at tinibag ang natirang sabaw sa plato sa harap ko. Kumalat ang mga piraso ng gulay sa mesa. Tumapon ang sabaw sa mukha ng mesa. Ang mataong tulad mo ay masaya na sa ganito. Kumain ka na, huwag mag-aksaya ng pagkain. Nanahimik ang lahat sa isang sandali. Pagkatapos ay si Ate Rosa ang unang tumawa ng malakas. Talagang marunong si Ginang Lucia sa asawang kanyang anak. Kumalat ang tawa sa buong pangunahing hapag. Nakaupo si Daniel sa hindi kalayuan, nakita niya ang lahat ngunit lumingon siya sa ibang panig, parang abala sa pag-abot ng alak sa iba. Ang kanyang kaduwagan sa sandaling ito ay umabot sa pinakamataas na antas. Hindi lang niya pinigilan ang mapang-abusong kilos ng kanyang inalihim pa niya itong tinanggap sa pamamagitan ng pagtakas mula sa responsibilidad. Naramdaman ko ang kuryente na dumaan sa aking likod. Ang kahihiyang ito ay lumampas na sa kakayahan ng sinumang may dangal na magtiis. Tumingin ako sa mangkok ng malamig na sabaw sa harap ko. Sa mga mukha na nagtatawang masaya sa aking paghihirap. Isang kakaibang kapayapaan ang bumuno sa akin. Ang galit ay hindi na nagpapatanggal kilos sa akin. Pinalitan na ito ng matibay na lakas. Dahan-dahan akong tumayo, mabagal, ngunit puno ng autoridad. Anupat unti-unting pinatigil ang tawa ng lahat. Kinuha ko ang tela ng hapag at maingat na pinunasan ang bakas ng sabaw sa mesa sa harap ko. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ginang Lucia. Ang tingin ko ngayon ay matalim, anupat bahagyang natigilan siya at nagmadaling ibalik ang kanyang palaging aroganteng itsura. Tinanong niya ako, "Ano ang gagawin mo? Magpapakitang walang galang dito?" Ngumiti ako, ang pinakamalamig na ngiti na nagawa ko sa aking buong buhay. Tinanong ko siya, "Ginang Lucia, talagang naniniwala kayo na itong handaang ito ay binayaran ng inyong anak?" Gustong magsalita ni Ginang Lucia ng mura ngunit hinawakan ko siya ng tingin ko. Lumingon ako kay Daniel at malakas na tinanong siya sa harap ng lahat, "Daniel, maglakas loob ka bang sabihin sa lahat dito ang tunay na kalagayan ng iyong kumpanya? Magtatapat ka ba na kung hindi sa garantiya ng pamilya ko, bukas pa lang ay sisita na ang bangko para makuha ang inyong bahay?" Namutla si Daniel. Naktangkang magsalita ngunit hindi ko siya pinayagan. Malakas at malinaw na nagsalita ako sa buong kwarto. "Ang lahat ng nakaupo dito, tingnan ninyo ang mapagkaing ito. Ang ideuchus, sifar para sa handaang ito. Ang 200 milyong piso na garantiya para iligtas ang kumpanya ni Daniel. Lahat iyon ay hindi galing sa Pamilya Cruz. Ito ay galing sa akin mula sa pamilya na tinatawag ninyong taga-probinsya at hindi angkop.
Naging tahimik ang buong kwarto anupat maririnig na ang hininga ng bawat isa. Namutla si Ginang Lucia. Nagtangkang sabihin na nagsisinungaling ako, na nagpapakita lang ako ng gulo. Ngunit kinuha ko ang aking telepono mula sa bag at ipinakita ang confirmation ng hotel reservation sa aking pangalan, kasama ang email na pag-aproba na bangko para sa garantiyang 800 milyon puno na mga kode na transaksyon at digital na pirma na grupo na aming pamilya. Sinabing lahat ng mga kamag-anak. Ang mga mukha na arrogante kanina ay kumapal ang kulay. Si Ate Rosa ay namutla, ang baso na wine sa kamay niya ay naniginig. Si Daniel ay ibinaba ang ulo sa mesa, hindi makatingin sa sinuman. Tumingin ako kay Ginang Lucia, ngayon ay nakaupong parang mga bato sa upuan, mga matang nakatalim sa gulat at takot. Sinabi ko sa kanya, ang sabaw na itinibag ninyo sa mesa ang pagkain ng aking sariling pera iyon. Masarap ba? Ang patak ng tubig ay tuluyan ng umaapaw. Hindi na ako ang maamo at mahinahon na manugang. Ako si Maria Santos, anak ng hari ng mamahaling bato, at nakatayo ako doon para ibalik ang sa akin. Inanunsyo ko, mula sa sandaling ito, hindi ako mananagot para sa kahit isang piso. Ang handang ito kung hindi ako bibigyan respeto. Ang pamilya Cruz ay siyang mag-ayos ang kanilang sariling bayad sa hotel. Lumiko ako papunta sa likod ng defeater para kunin ang aking bag. Nag-iwan sa likod kong kaguluhan ng katotohanan at kahihiyan ng nga taong palagi na nilang ipinagmamalaki ang kanilang pekeng kadakilaan. Ang maringal na banquet room na dating puno ng tawanan at ingay ay biglang naging katulad ng isang hukuman at ako ang nagtatangan ng kapangyarihang humusga. Lumakad ako papunta sa mesa ni Ginang Lucia at kinuha ang gilded na menu. Itinaas ang tingin sa mga hindi pa natatapos na pagkain sa hapag. Bahagya akong umiling at malakas na tinawag ang manager na nakatayo sa labas ng pintuan. Mabilis na pumasok ang manager. Masuyumi ang itsura. Tinanong ko siya, magkano ang kabuang gastos para ngayong gabi kasama ang VIP room, mga dekorasyon, musika at ang menu para sa 30 tao? Kinuhang manager ang isang maliit na notebook at yumukot. Ang kabuwang halaga ngayon ay 5,258,600 kasama ang premium wine na humiling si Ate Rosa na buksan kamakailan. Nang marinig ng mga kamag-anak ang halagang malapit sa 6,300, nanginig sila. Si Ginang Lucia ay namutla ang mukha at nagsalita sa manager, hindi ba nabayaran ng manugang ko? Ngumiti ako ng malamig at sinabi, ipliwanag po ninyo sa Ginang Lucia. Mahinahon na sinabi na manager, Ginang, nagbayad lang si Maria ng maliit na deposit para mapanatili ang reservasyon ayon sa patakaran ng hotel. Ang pangunahing invoice ay babayaran lang matapos ang handaan at kailangan ng pirma ng pangunahing host. Lumingon ako kay Ginang Lucia at nagsalita ng malinaw. Kanina, inanunsyo ninyo sa lahat na ang handaang ito ay ginawa ng inyong anak bilang pasasalamat sa inyong pamilya. Itinaboy ninyo ako sa pangalawang hapag at itinuturing akong walang kinalaman. Kaya wala akong dahilan para sagutin ang bayarin para sa isang pekeng karangalan ng pamilyong ito. Inanunsyo ko sa manager, tumanggi po akong pirmahan ang invoice. Ang mananagot ay si Ginang Lucia o si Daniel, sila ang nakaupo sa pangunahing hapag at nag-enjoy ng lahat ng serbisyo. Nagkagulo ang kwarto. Sumigaw si Ate Rosa na baka sinisiraan ko ang buong pamilya. Lumingon ako sa kanya at sinabi, ikaw ang uminom ng pinaka, maraming alak at pinuri ng pinuri. Kaya samahan mo si Ginang Lucia sa pagbabayad. Ang karangyaan ng tunay na taga-Maynila na palagi mong ipinagmamalaki sana hindi makakayanan ng isang handaan ng Pasko. Walang masabi si Ate Rosa. Namumula ang mukha sa galit ngunit wala siyang magagawa. Si Ginang Lucia ay nagsimulang umiyak at magsalitang dapat maawa. Sa kanya nagsabing mahirap sila, dapat akong tulungan sila bilang asawa. Tumingin ako sa kanya at sinabi, ang responsibilidad ko bilang asawa ay ipinahayag na sa dokumentong may 30 milyong garantiya. Ang respeto ko sa inyo ay iniwasak ninyo kasama ngang mangkok ng sabaw na itinibag ninyo sa aking mesa. Ang handaang ito kung saan pinaksilbihan nila ako
bilang katulong at pinagawa akong mag-abot ng alak ay hindi ko dapat bayaran ng buo. Humingi ako sa manager na dalhin ang invoice kay Daniel. Nakita ni Daniel ang papel na may malaking numero nanginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang wala ni andampelan sa 10,000 sa kanyang account, ngayon lahat ng pondo ay naubos sa matrak na hindi na gumagalaw. Tumingin siya sa akin nang may halong pakiusap sa mga mata, umaasa na maawa pa rin ako at sagipin siya sa kahihiyan, ngunit lumingon na ako. Inanunsyo ko sa lahat. Ang aking desisyon ay panghuling desisyon. Babayaran ko lang ang bahagi para sa pangalawang hapag kung saan ako, si Manong driver, at si Ate Norma ay kumain ngang matira-tirang pagkain na sinadya nilang ibaba ang antas. Ang idyutyus, sifir na natitira ang pamilya, kruzang tapat magayos sa hotel. Inilabas ko ang 5 manpalos mula sa aking wallet, inilagay sa mesa, at sinabi sa manager, ito para sa aking bahagi, para sa natitira, gawin ninyo ang naayon sa batas. Nagsimulang humiwalay ang mga kamag-anak na hanap ng paraan para umalis nang hindi maabot ng pananagutang ito. Kinuha ko ang aking bag, isinuot ang aking mahabang yaket para matakpan ang mansa ng vinasabalo ko. Walang kahit isang tingin sa likod, lumakad ako patungo sa pintuan ng banquet room. Sa likod ko, nagsimulang sumigaw si Ginang Lucia, nagsusumamo si Daniel, nagtatalo ang magkamag-anak. Naramdaman kong parang lumabas ako mula sa isang madilim na libingan, isang lugar kung saan inilibing ng mga pekeng mabubuting loop at kasakiman ang katapatan. Paglabas sa lobby ng hotel, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay bumulong-bulong pa rin. Nakatayo ako sa hagdan, nakatingin sa makotse. Isang kakaibang kalungkutan ang bumuno sa akin, ngunit hindi ito ang kalungkutan ng isang taong nagtagumpay sa lahat ng mali. Ito ay ang kapayapaan ng isang taong kinalas na ang kadena ng pagdurusa. Tumakbo si Daniel mula sa loop, walang jacket, ang damit na tela ay basang-basa na ng pawis. Hinawakan niya ang aking kamay, ang boses ay punong luha. Saan ka pupunta ngayong gabing ito? Bumalik ka, pirmahan mo lang ang invoice. Pangako kong pilit kong hihikayatin si Mama at si Ate Rosa na humingi ng tawad sa iyo ng maayos. Kung aalis ka ngayon, mawawala sa akin ang lahat, ang reputasyon, ang negosyo. Tumingin ako kay Daniel, ang lalaking ito na kahit hanggang ngayon ay ang sarili niya pa rin, ang iniisip at naramdaman ang isang bagay na namatay sa loob ko. Hinawi ko ang kanyang kamay, tiningnan siya ng walang pagmamahal. Daniel, hindi na kailangan pang mangako pa, ang iyong pangako ay wala ng halaga para sa akin ngayon. Binigyan na kitang napakaraming pagkakataon. Pinili mo ang iyong sariling karangalan, ang iyong ina, at ang pekeng kamahalan ng iyong pamilya. Bumalik ka sa loop at harapin ang iyong ina at ang invoice na iyon. Iyon ang presyo ng inyong walang batayang kahambugan. Nakatayo si Daniel sa ulan, tinitingnan ako na parang isang estranyo. Marahil hindi niya kailanman inisip na ang maamo at mapagpalamang asawa niya ay maring maging ganito kadeterminado. Hindi na ako nagdagdag pang kahit isang salita. Bumaba sa hagdan at tinawagan ang isang taksi. Nang magsara ang pintong sasakyan, nakita ko ang maliit na ilaw ni Daniel na naiwan sa ulan pataas-pataas ng lumaho sa harap ng gabi. Ang 2 taong kasal namin ay pala ay kasing nipis ng ulang ito, isang malakas na hangin lang ay sapat para buwagin. Habang tumatakbo ang taksi sa makalsada ngang Maynila na puno nga mapaputok at paghahanda para sa Pasko, ilang sandali ay kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang pamilyar na numero. Pagkatapos ang isang beses na tunog, ang malalim at mainit na boses na aking ama ay nagmula sa kabilang linya. Maria, kumusta ka na diyan? Bakit ngayong gabing ito ka tumawag? Nang marinig ang boses na ama ko, ang magaluhang matagal na kong pinigilan ay bumagalbak. Ama, gusto ko nang umuwi. Puwede ba akong sunduin? Tila agad na naunawaan ng aking ama na may nangyari. Hindi na siya nagtatanong pa. Isa lang ang sinabi niya, matibay at malinaw. Huwag kang umiyak. Ang anak ko ay hindi dapat lumuhod sa harap ng mga hindi karapat-dapat. Pumunta ka sa aming opisina sa Makati, 10 minuto na lang, darating na ang kotse at ang taong susundo sa iyo. Habang tumatakbo ang taksi sa mga landas ng Maynila,
Naramdaman ko ang init na bumabalik sa aking dibdib. Napagtanto ko na kahit gaano kahirap ang mundo sa labas, kahit gaano kasalimuot ang puso ng tao, mayroon pa rin akong isang lugar ng kapayapaan, ang aking ama, ang tunay kong pamilya. Pinunasan ko ang luha ko, inaayos ang aking buhok, hindi na ako ang manugang ng pamilya Cruz na pinakahiya. Ako si Maria Santos at nagsisimula na ako sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Doon, hindi na muli kong pahihintulutan ang kahit sino na yumurak sa aking dangal. Ang gabing ito, ang ulan ng Maynila ay maghuhugas ng lahat ng alikabok ng nakaraan at bukas. Kapag sumidlan na ang araw, magsisimula na ang tunay na bagong buhay. Sa pagpasok ko sa marangyang apartment ng aming grupo sa Ortigas, agad akong umupo sa mesang trabaho. Ang kapayapaan na nadama ko kanina ay pinalitan ng malamig na determinasyon ng isang tagapamuno. Ang unang ginawa ko ay tumawag sa priority customer service ng bangko. Humingi ako na agad na i-lock ang lahat ng karagdagang card at lahat ng linked account na dati kong pinahintulutang gamitin ni Daniel. Nijanjal ko rin ang lahat, nega automatic na bayad para sa gastusin sa tahanan nega Pamilya Cruz. Mula sa sandaling iyon, hindi na makakaswipe si Daniel ang card para bumili ang suit o magbayad ng premium na salu-salo sa mga partner. Pagkatapos, tinawagan ko ang tiwala kong asistan ng aming pamilya, si Kuya Joey. Humingi ako na agad na suspindihin ang lahat, nega proseso, nega pagpapalabas, nega pondo para sa 2 milyong garantiya, nega Cruz Transport. Sinabi ko sa kanya na magpadala ng opisyal na abiso sa bangko at sa kumpanya ni Daniel. Binanggit ang dahilang ang nangutang ay hindi natupad ang makondisyon ng kredibilidad at transparency. Malinaw na sumagot si Kuya Joey. Naintindihan ko, Ginoong Direktor. Aalagaan ko lahat ngayong gabi. Matapos ang mamahalagang tawag, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na naalis sa aking mabalikat, ang 30 milyon. Ang numerong iyon ay makapagliligtas ng isang negosyo, ngunit hindi dapat gamitin para pakainin ang mga taong walang utang na loob. Tumingin ako sa salamin, makikita ko pa ang pagod sa aking mukha, ngunit ang mga mata ay nakabalik na sa dating talim. Hindi na ako ang freelance designer na nangarap ng isang puso-pusong pagmamahal. Ako ang tagapagmana ng Santos Group at may responsibilidad ako sa bawat pisong pinagpagurang kinikita ng aking ama. Nang maoras na iyon, tuloy-tuloy ang pag-vibrate ng aking telepono, mensahe mula kay Daniel, pagkatapos mula kay Ginang Lucia at kahit mula sa iba pang kamag-anak. Nagsusumamo si Daniel na huwag maging ganon katiyak na kulong siya sa hotel, walang makabayad, pakiusap na i-unlock ang card sa isang huling pagkakataon. Nagiiyak naman si Ginang Lucia na ako ay isang masamang manugang na itutulak ang buong pamilya sa kaguluhan. Wala akong sinagot sa kahit isa. Tahimik na inilipat ko sila lahat sa listahan ng blocked. Walang bitak ang natitira sa aking pagkaawa at hindi ko nais pang marumihan pa ang aking isip sa kanilang mga nakalalasong salita. Tinawagan ko ang manager no Gran Soleil. Sinabi ko sa kanya na natuparan ko na ang aking bahaging bayad para sa natitira, gawin niya ang naayon sa batas. Pinaalala ko rin na ang Santos Group ay isa sa pinakamalaking kliyente ng hotel at umaasa akong mapangalagaan nila ang katarungan para sa lahat ng VIP customer. Sagot ng manager, sisiguraduhin naming lahat ay magiging maayos at magiging matibay ang hakbang kapag kinakailangan. Sa banquet room ng Gran Soleil Hotel, ang kapaligiran ngayon ay katulad ng isang impyerno sa lupa para sa pamilya ni Ginang Lucia. Matapos akong umalis at malok ang lahat ng card, dinala ng manager ang pamilya sa reception para ayusin ang pagbabayad. 2 security personnel ang nakatayo sa pintuan para mapanatili ang kaayusan. Nagsimulang magaway sa loob. Ang mahinahong musika ay natapos na, pinalitan ng isang nakakakilig na katahimikan. Lumapit ang manager kay Daniel, naglatag ng kabuang invoice na may halos ang 300,000 ng walang kinalawang respeto. Nag-swipe si Daniel ng kanyang credit card, nagpakita ng error ang makina. Sinubukan ang pangalawa,
Ikatlo, isa sa pangalan ng kumpanya, isa sa personal na pangalan ngunit lahat ay tinanggihan dahil sa kakulangan sa limitasyon o dahil nalok ng bangko. Bumula ang pawis sa ni Daniel kahit na naka-aircon ang kwarto. Nagtangkang sabihin na may problema ang makina o may maintenance ang bangko sa gabi ng Pasko. Ngumiti ng mababa ang manager. Ang aming sistema ay laging maasahan. Ang problema ay nasa account lang, panik ninyo. Nang makita ni Ginang Lucia na hindi makabayad ang kanyang anak, nagpanik na siya. Lumingon siya sa kamag-anak. Sino ang may card opera? Bayad ko lahat bukas. Ngunit ang mga taong kamakailan ay nagtawanan at nagpuri kay Daniel ay nagsipagtago ngayon ng tingin. Si Ate Rosa, ang pinakamalakas na sumigaw kanina, ay nagwiwika ng mabilis. Wala akong dalang card, kapos din ang account ko sa katapusan ng taon. Umurong pa siya para hindi masangkot. Si Manong Alex, ang pangunahing tiyuhin, ay nagsabing nakalaga lahat ang pera sa real estate, kaunti lang ang cash niya para sa handout sa mga pamangkin. Ang iba naman ay nagdahilan na hawa ng asawa ang card o nakalimutan ang PIN. Ang tinatawag nilang pagkakaisang pamilya ay naglaho ng tulad ng bulang sabon. Nawalan ng pasensya ang manager. Inanunsyo niya na kung hindi mabayaran ang invoice sa lubang 15 minuto, kailangan niyang tawagan ang pulis para sa usapin ngang paggamit ng serbisyo ng walang kakayahang bayaran. Nang marinig si Ginang Lucia ang salitang pulis, nagsimula siyang umiyak ng malakas. Sinisisi niya si Daniel na walang silbi, pagkatapos ay isinumpa niya, ako bilang isang masamang manugang. Sa matinding kawalan ng pag-asa, kailangan ni Ginang Lucia na gawin ang bagay na ituturing niyang pinakakahiya-hiyang bagay. Dahan-dahang hinubad niya ang kanyang pearl necklace, ang gold earrings, at ang maliit na diamond ring sa kanyang kamay. Inilatag ang lahat sa mesa at sinabi sa manager na sapat na iyon. Tahimik na kinuha ng manager ang maalahas at sinabi, Ginang, ang aming hotel ay hindi isang pawn shop. At batay sa paunang pagsusuri, ang karamihan ng alahas na ito ay mga dekorasyon na walang mataas na halaga sa palengke, hindi sapat para makabayad kahit isang kapat ng invoice. Ang kayabangan ni Ginang Lucia ay nabasag sa harap ng lahat ng kamag-anak. Ang bangungot sa pagbabayad ay tumagal ng 2 oras. Sa huli, para maiwasan ang pagiging dinala sa istasyon ng pulis sa gabing Pasko, kailangan ni Daniel na pumirma ng debt acknowledgement na may mataas na interest at mag-iwan ng lahat ng personal na dokumento kasama ang kanyang sasakyan na sa katotohanan ay naka-hypothecate na rin sa bangko. Ang mga kamag-anak, nang makita na naayos na pansamantala ni Daniel ang sitwasyon, mabilis na umalis, parang tumakas sa isang suno. Walang ni isang nagpaalagaan o nagalang sa ina't-anak na si Ginang Lucia. Lumakat papalabas ang ina't-anak sa hotel sa gitna ng bon. Walang premium taxi, walang pagtanggap ng mga empleyado. Kinailangan nilang maglakad papunta sa pangunahing kalsada para sumakay ng motorchap sa pinakakahiya-hiyang gabi ng kanilang buhay. Ang handang inisip ni Ginang Lucia na magiging pinakamataas na sandali ng kanyang karangalan ay naging simulan ng pagbagsak na walang makakatulong. Ang katotohanan tungkol sa 30 milyon at ang invoice na 300,000 ay kumalat sa buong angkan. Sa loop ng gabing iyon, ginawa silang katawa-tawanan ng lahat. Iyon ang katapusan para sa mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanggap at pagamak sa iba. Mga 1 oras matapos akong umalis, tumawag ang manager sa akin para magulat ng nangyari. Isang profesional na tao siya at alam niyang kahit umalis na ako, ang Santos Group ay ang pinakamalaking kliyente nila. Inulat niya ang lahat ng may respeto at bahagyang pangungutya. Nang simulan ng security na hilingin sa lahat na ipakita ang kanilang ID para sa dokumentasyon, ang marangyang kwarto ay naging kaguluhan. Ang makamaanak na dating nagmamalaki sa angkan Rus ay nagsitakasan ng responsibilidad. Ang tiyo na dating nakaupo sa pangunahing upuan para tumanggap ng aking paggalang ay nagmamadaling nagsabing hindi kami sangkot sa bayad, dumating kami bilang bisita lang.
Nagbaling pa siya kay Ginang Lucia, pinipilit siya na kung bakit niya hinayaang mapahiya silang manugang niya. Si Ginang Lucia naman ay umiyak at nag-away pa rin, dahan-dahang hinubat ang mga alahas bilang sanlaan, ngunit tinanggihan ng hotel dahil ang pearl necklace na dating ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan ay gawa lang pala sa artipisyal na perlas. Si Ate Rosa ang naktapon ng wine sa akin ay pinakamalakas na sumigaw. Sinisiniya si Daniel bilang duwag at makasariling lalaki. At pagkatapos ay nahanap ngang dahilan para umalis bago pa siya masangkot. Natanggap rin ng hotel ang pulis. Ang eksena ngang ina't anak na kinuha ngang patrol char sa harap ng mga empleyado na kanina ay hinahamak, ito ang pinakamahalimaw na katotohanan para sa kanilang pagmamalaki. Ang makamag-anak ay nagsiwiwika, nang paghamak ninakaw lang pala tayo ng bahay na ito. Nawala na ang tinatawag nilang pagmamahal ng angkan. Pinalaw ko ang telepono at sumiksik sa upuan. Ang Maynila sa gabi ay maganda pa rin, puno na mga ilaw at dekorasyon na mga Pasko, ngunit tahimik ang kaking puso tulad na mga tubig na dagat sa maliwanag na gabi. Nais ko sanang magbigay ng pag-ibig para magpainit ng malamig na bahay na iyon, ngunit ang sagot ay yelo lamang. Ang trahedya sa hotel ngayong gabi ay hindi ko ginawa, ito ay natural na bunga ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapanggap at paghamak sa iba. Nang natanggal ang maskara, walang natira sa kanila kundi kahihiyan at kahirapan. Dumating ang kotseng aming pamilya at biniyahe ako sa isang maringal na bahay sa Alabang, ang pribadong tahanan aking ama sa Maynila, kung saan siya nananatili tuwing may negosyo sa lungsod. Ang magandang gate ay dahan-dahang bumukas, dalawang hanay ng parol ay nakabitin sa landas papasok, nagbibigay ng mainit na liwanag na nagpapalis ng ulan at ginaw ng gabi. Pagpasok sa sala, nakita ko ang aking ama, si Mang Daniel Santos, nakaupo sa isang maringal na upuan. May mainit na tsaa sa mesa. Hindi siya nakasuot ng suit ngayon, simpleng barong lang. Nang makita niya ako, ang matigas na mga matang kinikilalang buong industriya ng alahas ay naging malambot ngunit hindi nakakatagong lungkot. Ibinaba ko ang aking bag at lumakad patungo sa kanya, niyakap siya, at umiyak ng tulad ng isang batang nangangailangan ng kanyang ama. Lahat ng sakit, lahat ng kinubling galit sa loob ng 2 taon, lahat ay bumaksak kasama ng luha. Hindi nagtanong ang ama ko. Dahan-dahan lang niya akong pinalo sa balikat. Ang kanyang matigas at mainit na kamay ay tulad na pinakamatibay na pundasyon sa mundo. Sinabi niya, ang anak ko ay nagdusa ng husto. Ngayon ay nandito ka, naligtas ka na. Hindi na makakagawa ng pinsala sa iyo ang sinuman. Matapos akong makapanahimik, pinagtimpla ni Ate Norma ang tiwala at matagal na katulong ng aming pamilya mula pa ng bata ako ngang mainit na nilagang sabaw. Tumingin ako sa kanya at naalala ko ang Ate Norma sa bahayng pamilya. Cruz, isang mabuting tao rin, ngunit napipigan ng paghahari ni Ginang Lucia. Naupo ang ama ko at tahimik na nakinig sa aking pagkukwento, mula sa pagkukwento ng pahatid ng hapag, ang pagtatapon ng wine ni Ate Rosa, hanggang sa malupit na kilos ni Ginang Lucia ng mangkok ng sabaw. Habang nakikinig, ang magakilay nga aking ama ay unti-unting nagbabago, nagiging matigas ang mukha niya ng higit sa dati. Si Mang Daniel Santos ay isang taong nagbibigay halaga sa mga relasyon. Maaari siyang magpatawad sa mga pagkakamali sa negosyo, ngunit ganap na hindi niya tinatanggap ang mga taong nagmamaliit sa ibang tao. Lalo na kung ang pinagmalabisan ay ang kanyang buktong na anak. Sinabi niya sa akin, nagkamali ako nang hayaan kang mabuhay ng lihim at magpakasal kay Daniel, nang hindi ko muna sinisiyasat ang asal at pagpapalaki ng pamilya Cruz. Naisip ko na ang kahirapan ay susubok sa puso ng tao, ngunit hindi ko inasahan na ibubunyag nito ang ganitong antas ng kasakiman at kahambugan. Hinawakan ng ama ko ang aking makamay, nakita ang mapula pang bakas ng malami na tubig at kemikal mula sa pahuhugas sa bahay ng biyenan. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng autoridad. Pumunta ka sa banyo, maligo at magpahinga ng maayos. Lahat ng natitira, ako ang personal na hahawak. Bibigyan kong pagkakataon ang pamilya Cruz na maunawaan ang presyong paghamak. Umakyat ako sa aking kwarto sa ikalawang palapag.
Ang kwarto ay katulad pa rin ng araw na umalis ako, malinis at may amoy ng pabangong pangkayamanan. Hinubad ko ang itim na belo na may mansa ng wine at alikabok, itinapon ang balat ng isang mapakpakumbabang at mahinahong manuhang. Sa ilalim ng mainit na tubig, naramdaman ko ang muling pagsilang. Hindi na ako ang Maria ng Pamilya Cruz. Ako si Maria Santos, ang tagapamanang Santos Group, at handa na akong ibalik ang pamamahalang aking sariling buhay. Nang sumunod na umaga, ang tanggapan ng aming pamilya ay naging pinakamalamig na lugar sa buong bahay. Kahit na mainit na ang labas, nagsimula ang aking ama ng eksakto alas 8 ng umaga. Hiniling niya kay Kuya Joey na gumawang video call sa bangko na namamahala sa utang ni Daniel. Sa natural na tinig ng isang strategic investor, inanunsyo niya ang opisyal na pagkansela ni lahat ng garantiya ni Santos Group para sa cruise transport dahil sa seryosong paglabag sa mga kondisyon ng negosyo at personal na integridad. Hindi doon natapos. Humingi rin ang aming abogado na gumawa ng urgent na sulat para kay Daniel. Ang nilalaman, sa loob ng 24 na oras mula sa pagtanggap ng abiso, kailangang ibalik ni Daniel ang 43 milyong paunang pautang na personal ko siyang ibinigay para mabayaran ang sahod ng mga empleyado. Kung hindi, mag-file kaming kaso ng fraud at abuse of trust. Ito ay isang matibay na suntok sa pinansyal na kalagayan ni Daniel na wala ng kakayahang lumaban. Nakatayo ako sa tabi at pinanood kung paano pinamamahalaan ng aking ama ang lahat malinaw at mabilis. Sinabi niya sa akin, sa negosyo, ang kredibilidad ay mas mahalagang kaysa sa ginto. Ang Pamilya Cruz ay gumamit ng kasinungalingan para humingi ng tulong, pagkatapos ay ginamit ang tulong na iyon para siraan ang nagbigay. Ang ganitong uring tao ay hindi dapat magtagal sa mundong negosyo. Bandang tanghali, ang aking telepono ay nag-vibrate ng paulit-ulit. Tinawagan ni Daniel, ni Ginang Lucia, at pati ng pangunahing tiyuhin. Sinabi ng aming ama na sagutin ko ang tawag at ibukas ang loudspeaker. Si Daniel ay nagsalita ng paulit-ulit, nangusap sa akin na magtimpi. Nagsabing abisado na siyang bangko na pagkatapos ng Pasko, ayusin nila ang usapin ng utang at ng collateral property. Kung walang bagong garantiya, magpapatuloy ang malegal na hakbang. Nangako si Daniel na pipilitin ang kanyang ina at si Ate Rosa na personal na humingi ng paumanhin ng usap lang na huwag nang bawiin ang garantiya. Kinuha ng aking ama ang telepono. Ang boses ay pumuno sa silid. Ako si Daniel Santos, ama ni Maria. Hindi ako nangangailangan ng kahit anong murang pahingi ng tawad mula sa inyong pamilya. Gamitin ninyo ang inyong karangalang, palagi kayong ipinagmamalaki para harapin ang bangko at ang inyong mga kapwa. At tandaan mula ngayon, kahit sino mula sa Pamilya Cruz ang mangahas na makipag-ugnayan sa aking anak ng may masamang layunin, gagamitin ko ang lahat ng aming kakayahan para tiyakin na walang lugar para sa kanila dito sa lungsod na ito. Ang iyak ni Ginang Lucia ay narinig sa telepono. Nagsimula na siyang magsabi na hindi niya alam na ako ay isang dalaga ng mayamang pamilya. Kung nalaman niya, magkakaiba ang kanyang pagtrato sa akin. Ang masalitang iyon ay lalo lang nagpalala ng aking paghamak sa kanya. Ang respeto niya ay para lamang sa kayamanan at katayuan, hindi para sa tao. Malamig na itinago ng aming ama ang telepono. Ang utos na ibalik ang utang at ang suspensyon ng garantiya parang hatol na kamatayan sa karera ni Daniel at sa pangarap ng kayamanan ni Ginang Lucia. Sa panahon ng Kapaskuhan, habang nagdiriwang ang iba, kailangan ng Pamilya Cruz na harapin ang katotohanan ng pagkalugi. Kinabukasan, pagkatapos nga hapon ng Pasko, isang motorchap ang huminto sa harap ng aming tahanan sa Alabang. Bumaba si Daniel, nakasuot ng mayos na damit, ang gunitang muka ay hukay, parang bagong galing sa ospital. Pinigilan siya ngang bantay sa labas ng gate. Pumirmi siya ng matagal, nangusap, at sa huli ay pumayag akong hayaan siyang pumasok. Pagtingin ko sa kanya, wala na akong galit o habag, isang kakatuwang kahungkagan ang naramdaman ko. Pumasok si Daniel, nagmadaling lumapit. Subalit umatras na ako, nagpanatili niya ligtas na distansya. Lumuhod siya sa sahig, punon niya luha.
Sinabi niya na siya ay nagkamali. Gago siya sapagkat hindi niya nakilala ang halaga ko. Nangusap siya na ang kanyang ina ay umiyak sa bahay, nagsasabing pagsisisihin ang lahat. Humingi ng isa pang pagkakataon, nangako na ayusin niya ang lahat. Dahan-dahan akong kinuha mula sa drawer ang isang puting sobre at inilatag sa mesa. Iyon ang petition ng annulment personal kong ginawa at napirmahan na ngayong umaga. Sinabi ko kay Daniel, ang iyong pagkakataon ay natapos nang sandaling tahimik kang nakatayo habang tinatatapon ng iyong ina ang sabaw sa mesa sa harap ko. Ang pagmamahal ko ay may kayang magpatawad ng kahirapan at hirap, ngunit kailanman ay hindi nito matitiis ang kaduwagan at kawalan ng respeto. Hiniling kong pirmahan niya ang dokumento agad para maayos na matakpusan ang lahat. Nakita ni Daniel ang papel, nanginig ang mga kamay niya habang hawak ang ballpen. Sinabi niyang kapag nangyari ito, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kumpanya, ang kanyang ina ay hindi kakayanin ang pagkabigo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata, ang aking boses ay tahimik ngunit puno ng pangwakas na determinasyon. Nawawala kang lahat hindi dahil sa annulment kundi dahil niwala mo na ang iyong sariling integridad bilang negosyante at bilang asawa. Ang pagdadanas mo ngayon ay bunga nga iyong makapagpili. Bukod pa diyan, ibinalita ko sa iyo ang huli pang katotohanan. Nag-anunsyo ako, ang Santos Group ay opisyal nang kinuha ang mga utang ng cruise transport mula sa bangko. Ibig sabihin, hindi lang ako ang iyong dating asawa, ako rin ang iyong pinakamalaking kreditor. Hindi kita itutulak sa pinakailalim ngang hukay, ngunit lahat ay magaganap ayon sa batas. Ang inyong bahay ay masisita para mabawi ang utang at ikaw at ang iyong ina ay magta-transfer palabas sa loob ng 1 linggo. Nang marinig ito ni Daniel, namutla ang kanyang mukha. Sumigaw siya na ako ay malupit na pinlano ko ang pagwasak ng kanyang pamilya. Bahagya lang akong ngumiti at tinanong, sino ang nagplano ng paghatid ng hapag kahapon? Sino ang naghamak sa akin ng 2 taon? Hindi ko winasak ang sinuman. Kinukuha ko lang ang sa akin at ibinibigay sa inyo ang katotohanan na kayo mismo ang nagkaroon. Kung talagang mahusay at may dangal ang inyong pamilya, gayang palagi ninyong ipinagmamalaki, bakit kayo matatakot sa simula mula sa wala? Sa huli, nang makita ni Daniel na wala nang mababago pa, pumirma na siya sa annulment petition. Nang ilapag niya ang ballpen, naramdaman ko na isang dinakikitang tali ay naputol na. Lumakad palabas si Daniel sa aming tahanan, ang maliit na likod ay nanlolori at unti-unting nawala sa dilim ng kalapit na subdivision. Nagalis siya patungo sa kahirapan na lagi niyang kinakatakutan. Natitira naman ako sa kalayaang binayaran kong napakaraming luha. Gabing Pasko, naupo ako sa veranda kasama ang aming ama, nakatingin sa mga paputok na sumasabog sa langit sa ibabaw ng Laguna de Bay. Tinanong ako ng aking ama kung nagsisisi ba ako. Umiling ako at numiti. Sinabi ko, ito ang pinakamalaking aral ng aking buhay, Ama, at nagpapasalamat ako sa inyo dahil lagi kayong nandun para tanggapin ako pabalik. Ang annulment ay hindi katapusan, ito ang simulang tunay na taksibol sa aking puso. Handa na akong maging muli ang aking sarili, maliwanag at marangal tulad ng isang briyante na subok na sa apoy. 3 buwan matapos ang mga kaganapan ng gabing iyon, ang Maynila ay nagbago na sa tag-araw. Ang San Telmo ay namumukatkad sa mga kalsada. Sa pangunahing opisina ng Santos Group, nakaupo ako sa silid ng Chief Operations Officer, abala sa maplano ng pagpapalawa ng negosyo sa internasyonal na merkado. Ang aking mukha ay maliwanag at kumpiyansa, walang bakas ng dating kahirapan at pagtitiis. Ngayong umaga, lumabas ako sa business news ng pambansang telebisyon, isang panayam tungkol sa malakas na pagsalo ng industriya ng alahas matapos ang pandemya. Nagulat ang mga manonood sa isang batang lider, maganda at may matapang na pananaw sa negosyo. Walang nakapag-isip na ang babaeng nagpapamuno ng ₱1 grupo ay ang parehong manugang na dinala na Pamilya Cruz bilang kahihiyan sa isang handaang Pasko. Para sa pamilya ni Daniel, lahat ay nangyari
ayon sa karunungan ng katarungan. Matapos masitang ang bangko at ng Santos Group ang kanilang ari-arian, si Daniel ay wala ng kakayahang patakbuhin ang kumpanya. Ang lahat ng kasosyo ay tumalikot nang malaman na nawala na ang suporta ng Santos Group. Si Daniel at si Ginang Lucia ay napilitang ibenta ang natitira pang ari-arian para mabayaran ang bahagi ng utang pagkatapos ay lumipat sa isang lumang bahay ng kanilang pamilya sa probinsya ng Cavite. Narinig ko na si Ginang Lucia ay hindi na naglakas loob na lumabas ng bahay. Ang magkamag-anak na dating sumama sa kanya para pangutya, ako ay sila na rin ngayon ang pinakamatahimik na nagmumura sa kanya dahil nawalan din sila ng pranang bumagsak ang kumpanya ni Daniel. Si Ate Rosa ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa kapatid at biyenan niya, takot na humingi ng pera kaya pinilit na siyang putulin ang lahat ng komunikasyon. Ang tinatawag nilang pagkakaisaanangkan na ginamit nilang sandata laban sa akin ay natunaw tulad ng bula, ngunit hindi na ako nag-aalala pasam nga bagay na iyon. Ang aking buhay ngayon ay puno ng kahulugan sa trabaho at sa mga proyektong pangkomunidad para sa mga babaeng nangangailangan ng tulong. Napagtanto ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung anong damit niya o anong sasakyan ang sakay niya, kundi sa paraan ng kanyang pagtrato sa kapwa. Natutunan ko na mahalin ang aking sarili bago mahalin ang iba at natutunan ko rin na ang tunay na kabutihang loob ay dapat samahan ng tamang pag-isip at lakas para ipagtanggol ang katarungan. Isang hapon ng Sabado, dinala ako ng aking ama na maglakad sa luneta. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya ang aking paglago. Hindi na siya nangamba pa na may makagagawa ngang masama sa anak niya dahil alam na niyang sapat na ang tapang ko para mamuno sa aking sariling buhay. Tumingin ako sa mga tao na naglalakad, sa mga batang ngumingiti sa tabing lawa at naramdaman ang kapayapaan ng puso. Ang tagsibol ko ay hindi lang simula ngang isang bagong taon, ito ay muling pagsilang ng isang kaluluwa na nasugatan ngunit lumabas na mas malakas. Huminto ako sa harap ng isang maliit na tindahan ng alahas ng aming grupo. Nakita ang isang batang babay na pinagmamasdan ang madiamond na kwintas. Ang mamata ay punong pananabik. Ngumiti ako at lumapit, nagbigay ng isang tapat na payo. Ang brilyante ay maganda lamang kung nasa tamang lugar ito at iniingatan ng taong nakakaunawa ng tunay nitong halaga. Tulad ng babae, tayo ay mapinakamahal na mamahaling bato. Huwag hayaang kailanman dumilim ang ating ningning dahil sa sinuman. Ang bagong taksibol ni Maria Santos ay tunay na nagsimula maliwanag at matatag. Alam ko na marami pa ang hamon na darating ngunit hindi na ako natatakot. Sa pagmamahal ng aking ama at sa lakas na pinag-aralan ko mula sa bawat unos, patuloy ko pang isusulat ang mga pinakamahalagang kabanata ng aking buhay. Ang kuwento ng manugang ng pamilya Cruz ay tapos na at sa lugar nito, ang alamat ng isang prinsesa ng mundo ng mamahaling bato ay nagsisimula pa lamang ang babaeng gumamit ng kahihiyan bilang tulay para maabot ang kanyang sariling kadakilaan.